Nga dula-dula akong okay. Good evening kay Ma'am Janet da, no? So, mag-start kita sa aton nga Bible study sa bunga gabi. Hindi kita mabukas sa aton nga mga Biblia, no? As we start sa sininga gabi sa aton Bible study, tira kita sa First John chapter 5 in verse number 20. I think nabasa natin ini last time, no, sa aton nga Bible study, ang 1 John 5:20. Subong nga gabi diri kita start sa aton pagtuon. The Bible says, "And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life." May nami diri nga statement sa may verse 21. Diretso na lang natin sa pagbasa. "Little children, keep yourselves from idols." Amen. Magapangamuya na kita, no? Before kita mag-start sa pag-discuss sa aton nga topic sa bunga gabi. Ginoo, nagapasalamat kami sa sining nga gabi nga makapadayon kami sa ining hilikuton. Salamat Lord sa imong katutom. Salamat sa imong bugay sa gihapon sa among tagsa ka mga kabuhi. Salamat Ginoo sa ining mga kauturan namon nga nag-join sa sining nga gabi sa among Bible study. Pag sa iban pa nga nag-intend sa pag-join, kabay Diyos nga ikaw magpakamayo sa ila, magbulig. Pag isang Ginoo sa mga masakit namon nga kauturan, ikaw Ginoo magaduaw sa ila sa bunga ation, ikaw Ginoo aklas ang ilang kalawasan nga mag-ayo sila, ikaw magagamit sa gulong, sa doktor, bisan Ginoo sa mga bagay nga ila Ginoo ginatake para nga mag-ayo. Nga pangamuyo kami sa amon pagpadayon sa sining gabi, nga mapunan kami sa malaing espiritu, amon ini mahangpan kag amon ini Ginoo makita sa amon mga kabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so diri kita sa verse 20 sa aton nga ginbasa. Asiling naton ini si Jesus Christ ang iya sini diri nga ginapatuhuyan, no? Nga siling sang kasulatan, that we may know him that is true, nga mahibaluan naton siya nga matuod, kag kita yara sa iya nga matuod, even in his Son Jesus Christ. Okay? Siling sang Bible dira sa last part, this is the true God and eternal life. Before naton i-discuss ang verse 20 sa liwat, no? Sa aton pagpadayon sa pag-discuss naton sang doctrine sang Iglesia ni Cristo, may nami diri akong nakita sa may verse 21. Now, as matter of spiritual application sa aton kabuhi. Siling sang Bible, "Little children, keep yourselves from idols." Amen. Ang libro sang 1 John, 1st, 2nd, 3rd John, si John sini ang writer. Okay? Siya man ang writer sang Book of John. The same John ang nagsulat man sang Book of Revelation. Okay? Ang little children diri actually sa may verse 21 nga ginahambal niya, nagarefer ini sa mga tumuluo sang Dios. Not necessarily mga gagmay nga mga kabataan, kundi pwede nito mahambal ng mga bag-uhan, no? Nga mga tumuluo sang Dios. Okay? Spiritually speaking, pwede natin ini ma-refer sa mga immature, no? O sa mga medyo mga Kristohanon nga mga baguhan pa lamang, no? Mga hindi amuna ka strong kag kahamtong sa ila sa Ginoo. Ang panugyan diri sang Ginoo is that we are going to keep ourselves from idols. Okay?
keep yourselves from idols. Ang iya sining idea diri meaning titigan nato ng aton kabuhi gikan sa mga sa corruption sang idols, no? Kag magsiling kita nga idols, well, of course, primarily we are referring to ining mga Diyos-Diyos, idols, no? Mga hinimuan sang tao. Pero ang idea sang word nga idol, kung maghambal kita sa Bible, ay nagastop sa idol lang, no? Nga Diyos-Diyos, mga hinimuan sang tao. Pwedeng iban nga bagay, no? Pwede iban nga bagay nga naga-hinder, no? Bagay nga naga-hinder sa aton sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? So, pwede nato na ma-consider nga idols, no? Siling gani isang iban nga mga manunulat, anything that hinders us, no? Anything that hinders us from serving the Lord. Maski ano lang, basta nagabalabag, nagahinder sa aton pag-alagad sa Ginoo, pwede nato nina ma-consider ang idol. Now, balik kita dira sa my verse number 20. Ang aton diri nga point sa sini nga verse sang Book of John, continuation sang aton nga ginadiscuss, no, sa doctrine sang Iglesia ni Cristo about the deity of the Lord Jesus Christ. Because if we are going to compare this with John 17 verse 3, ma-confuse ikaw kung hindi stable ang imong pananawan, especially sa kay Jesus Christ as God, no? Kung nag-waver ikaw sa imong faith about the deity of Christ, mabudlayan ikaw sini kung kaisa magbaton kag magbana-bana kung bala diin sini diri ang insakto, di ba? Kay ang hambal diri ni Jesus Christ sa may verse number 3, and this is life eternal, that they might know thee. Prayer ini actually ni Jesus Christ sa Amay, no? So siling niya, this is life eternal, that they might know thee, referring to the Father, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Na, kung kaisa makuan ikaw, no, ma-confuse ikaw, diin sinidiri pastor ang aton patihan. Take note, isa lang ka-writer ang nagsulat sini, no? Book of John. Dito sa may 1 John, amuman ang nagsulat sang Book of John. Ang ila nga ginahambal, almost the same. Pero, lain-lain nga persona ang ginhambal dira sa Book of John. Dito iya sa may 1 John, nagahambal iya si John, the same writer, sa kay Jesus Christ, di ba? Sanawon natin liwat mula diri sa may 1 John 5 in verse number 20. And we know that the Son of God is come, that is the Lord Jesus Christ, and hath given us an understanding that we may know Him that is true. Doon na-notice ninyo nga do amo man na ang prayer niya dito sa Amay, sa may John chapter 17, no? That we may know Him that is true. Ang siling ni Jesus Christ diri sa John 17, in verse number 3, if you notice, sa iya nga prayer sa Amay, siling niya, Father, anong ginhambal niya diri, John 17 verse 3, i-compare naton ini, no, para makita naton ang difference. And this is life eternal. Pareho sila nga nag-mention sang life eternal. Di ba? Sa last part sang verse 20, this is the true God and eternal life. So my verse number 3, anong hambal dira? And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Ma-confuse kasi ni, di ba? Sakay sinuoy ni nag-refer sa Amay bala o kung sa kay Jesus Christ. Well, si Jesus Christ ang naghahambal diri
kag gina-address niya diri sa amay. No, nasilin niya, that they might know thee, the only true God. Nga mahibaluan ikaw nila, makilala nila ikaw, na ikaw lamang ang Diyos. Kama, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Pero abi ninyo, may additional thought diri sa verse number 3, no? Nga maka-enlighten sa aton. Sa may verse number 3, na-notice ninyo nga may sugpon ang verse number 3, no? Paghambal ni Jesus Christ, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Nga makilala ikaw nila nga amo lamang ikaw ang matuod, kag si Hesus Kristo nga imo ginpadala. So kung imo ini i-relate dito sa may 1 John chapter 5 verse 20, wala ka gid sang problema kung patihan nimo nga ang amay kag si Jesus Christ isa. Kay mismo si Jesus Christ naghambal sa may John 10:30 nga sila niya, I and my Father are one. Tiara sila niya, that we might know Him that is true. Ang word nga true, gin-mention man dira sa verse 3, true God, di ba? And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Actually, pariho gid ang statement. Pariho. Wala sang kulang, wala sang sobra. Pero ang manutis lang natin diri, because at John chapter 17 verse 3, si Jesus Christ ang nagahambal, referring to the Father. Diri sa 1 John chapter 5 verse 20, ang ginahambal diri sang pulong sa Dios, si Jesus Christ, nga ara kita sa iya, nga amo ang matuod nga Dios kag kabuhi nga walay katapusan. Pariho sila nga nag-mention about eternal life. Pariho sila nga nag-mention about true God, kung sino ining matutuod nga Dios. Kag pariho man sila nga verse nga nagahambal about the Father and the Son. Ang pamangkot subong, diin diri ang aton patihan. Di ba? Ang sabat, mga kauturan, duha sila ang aton pamatian kag patihan. Kaya ang duha ka mga verses wala naga-contradict, pariho sila nga matuod kag husto. Okay? Because siling naton, sa isa ka Dios may tatlo ka persona nga nagmanifest, namely the Father, the Son, and then the Holy Spirit. Kag ining tatlo, isa lang ka Diyos actually. There is only one God, pero nagmanifest siya sa tatlo ka persona. Okay? Ang atong diri nga himo nga example, amo tong kuan bala, no? Ang triangle, the Father, the Son, and then the Holy Spirit. Although isa ka Diyos, may tatlo ka separate kag distinct persons in one God. Ang amay lain sa anak, ang anak lain sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi man na siya ang amay. Okay? So, actually, kung patihan naton ini, kag aton ini nga, kabigon nga, pariho sila nga matuon kag husto, ang ining mga verses, wala gid kita sang problema. Magka-problema lang kita, kung i-separate naton sila, kag hambalon nga, ang amay lang ang matuod nga Dios, Jesus Christ, hindi Diyos. Kung Diyos siya, gamay lang nga Diyos. Nga hindi man matuod kag hindi husto. Diba? So, amo ini mga kauturan ang tudlo on the other hand sa mga religious groups, especially sa wala nagapati sa Trinity. Now, sa akon pagtuon diri, amo ini ang pagtudlo sang Iglesia ni Kristo. Why sila nagapati nga si Kristo Diyos? Why man sila nagapati sa Trinity? Kung mag-istorya ikaw sa ila nga si Jesus Christ Diyos, hindi na sila no? Anyway, bilid lang natin nga amo na ang ilang pagpati, no? Now,
Siling naton, ang Iglesia ni Cristo, wala sila nagapati actually sang Bible lang gid, no? Tungod kay may ara sila nga magasin nga ginatawag nila nga pasugo. Okay? Pasugo. Sugo. Kag ang unod sang ilang nga magasin nga sugo or pasugo amo si Felix Manalo. Okay? Kag gina-equate nila actually ini nga magasin nila sa Bible, no? Kag para sa ila pareho lang ni, no? Nga inspired. Kag pareho lang sila sang authority actually. Kag hindi ka kaintindi sang Bible kung hindi authorized nga mga ministers ang sugid sa imo kag explain sa imo sang mga verses sa Bible, which is not true and correct. Hindi na siya husto, no? Ang Bible, siling naton, ginsulat ini matuod sang mga tao, pero ang mga tao nga nagsulat sang Biblia, mga tao under the influence of the Holy Spirit, kag ang Holy Spirit amo lamang ang makatudlo sang mga kamatuoran nga ginahambal sang pulong sa Dios. Siya man ang naga-interpret para sa mga Kristohanon. Okay? So, ato nila nga tandaan gid, no? Ang isa pagid nila ka ginatudlo among ang ila lamang iglesia amo ang husto kag biblical nga kung magsulod ikaw diri o kung mangin member ikaw sa ilang simbahan, mangin katapo ikaw sa ilang church, then save ikaw. Kung hindi ikaw member sa ilang church, hindi ikaw save. Maabot ang tiempo nga hukman sang Dios ang kalibutan, ti mabilin gid ikaw. Amo nang ilang gina-mention kag gina-emphasize dira sa John chapter 10. John chapter 10 in verse number, tanaw natin bala diri, no? Ginhambal ni Jesus Christ in John chapter 10. I am the door, siling ni Jesus Christ diri, no? Verse number 9. I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Okay? So gina-interpret nila ini literally nga ini do pareho pala sa organization o kon sa isa ka building, no? Sang isa ka simbahan, no? Nga paghambal ni Jesus Christ, I am the door. Paano abi ikaw makasulod sa persona ni Jesus Christ? Why na sila kaintindi? Kag why na sila nakahibalo? Ambot kung paano nila pag-explain sang body ni Christ, no? Nga siling sang kasulatan sa may 1 Corinthians chapter 12. Pasahon naton bala sa may 1 Corinthians chapter 12. In verse number 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. Okay? And then, dira kita jump, no? Sa Ephesians, chapter number 5. Namin yung pagka-explain diri ni Paul sang body of Christ, no? Ephesians chapter 5, in verse number 22. Ephesians 5 verse 22, wives, submit to yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Okay? Mag-jump kita dira sa may verse number 27. Verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body.
of his flesh and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Okay? They two shall be one flesh. Ining duha ka persona, the husband and wife, shall be one flesh, mangin isa. Now, tanawa bala ang pinaka-importante sa may verse 32 kung paano gin-explain sa tulong sa Diyos. This is a great mystery. Dako ini nga tinago. Okay? Great mystery. But I speak concerning Christ and the church. Okay? Kung paano ang duha ka persona nangin isa. Okay? Now, in the case of the body of Christ, siling dito kaina sa may 1 Corinthians chapter 12, hindi lang isa ang members ng lawas ni Jesus Christ. Damo-damo. Okay? Damo-damo ang members ng lawas ni Jesus Christ. And he is not talking about organization. The church as an organization, wala siya nagahambal sina. Ang iya nga ginahambal, tao. Iya nga ginareferan. Mga tao nga nangin member sang lawas ni Jesus Christ. Sa pamangkot kung paano nangin member, well, siling dito sa 1 Corinthians chapter 12, nangin member kita sang lawas ni Jesus Christ by what? The baptism of the Holy Spirit. Paagi sa bautismo sang Holy Spirit nga butang kita sang Holy Spirit sa iyang lawas. Wala nimo ina nabatyagan, nakita or nga imo nakita bala ang proseso kung paano ina perform sang Holy Spirit, kundi perform lang gid sang Holy Spirit na without your knowing nga amo gali na ang natabo sa imo after nga nagtuo ikaw sa Ginoo. Okay? Arao sa may verse number 17 to kaina dira sa may kwan. Now are they many members yet but one body. Okay? Many members but one body. Ginatake nila iniiya nga local church. Okay? Literal nga makita sa tao sa iyang mata. Simbahan, building, membership sa isang organization. Nga kung hindi ikaw members ang organization nila, you are not saved. Ay hindi na iya husto, no? Why na iya sa Bible kag hindi amo nang buot silingon sang Biblia. Ti paghambal ni Jesus Christ nga by me, I am the door, by me, if any man enter in, okay, he shall be saved. Ti kung ara ikaw kay Kristo, luwas ikaw. Ti amo nang ginhambal niya dito sa may 1 John chapter 5 kag ginahambal niya, di ba? Sa may 1 John chapter 5 verse 20. And we are in him. Ara kita sa iya. Diba? Do ka klaro man tong ginhambal sang kasulatan kagina nga sila niya. That we may know him that is true, and we are in him that is true. Ara kita sa iya nga amo ang matuod. Even in his son, Jesus Christ. Sila niya dira, this is the true God and eternal life. Pariho gid sa ginmention ni Jesus Christ dito sa may John chapter 17, God and eternal life. But at that time, he was referring to the Father. Pero sila naton, wala ini sang mga contradictions diri, kaya ang pulong sang Ginoo in the first place, wala sang mga statement na nag-contradict sa iya kaugalingon mismo. Okay? Kung mag-istorya kita about doctrines, wala man sang mga contradictions. Ang nag-contradict lang ang utok sang tao, ang belief sang tao, depende kung ano nga denomination, kung ano nga religious organization siya member. Kung member ikaw sa Iglesia ni Cristo, siyempre amo lang ginang imo nga tanawon, no? Amo lang ginang perspective nga si Jesus Christ tao, hindi siya Diyos, kag ang Diyos amo lamang ang amay. Si Jesus Christ wala. Kaya lang tani gisiyon ang 1 John 5 verse 20, di ba? So, amoy na mga kauturan. Now, ari pagid ang isa ka bagay diri nga gusto nato ni emphasize. Sa 1 Corinthians chapter 1 in verse number 10, may ari pagid diri sila nga ginahambal nga sila nimo daw
amugid, no, kag matuod. Pero actually mga kauturan hindi ini matuod, no, sa perspective sang pulong sang Dios. Now I beseech you, verse number 10, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Abi ninyo kung ano ni ang ilang pagka-explain? This is about block voting. Sa eleksyon, na-notice ninyo nga sa eleksyon, perti pangaluyag sa mga politiko, sa Iglesia ni Cristo, no? Nagabisagi na yung mga politicians, especially ang mga sa higher authorities, no? Mga gusto mong padalagan bala sa mga posisyon nga nasyonal, no? Senador, presidente, vice president, maski ang congressman, no? Grabe ginang ilang bawo kag mga di kung sa aton pa bala. Ang ilang bisa sa Iglesia ni Cristo. Tungod kay ang pagka-explain diri sa Iglesia ni Cristo, which is true sa ilang simbahan, nagakatabo gid niya kay nagapati ang mga membro nila nga amo gid man ang buot silingon sa verse number 10 nga dapat sa judgment isa lang kamo, pariho kamo sa judgment, no? Meaning sa pagboto. Kung sinong inyo nga butuhon nga nga kandidato, same judgment kamo, isa lang. Kung sinong endorse sa inyong leader. Na same mind. Pariho kamo sang paminsaron. Perfectly joined together. Kag dapat wala sang divisions among you kung magbutuhay kamo. Diba? But you know what? Ang 1 Corinthians chapter 1 verse 10 has nothing to do with the election. Sa politika, wala ginayasang kanamo-namo dira ang ginahambal niya. Wala na yan. Wala na dira iyasang politika sa may verse number 10. Wala gina nag-refer sa politika. Sa block voting, sa pagboto, wala. Well, kita naman iya nga mga Kristohanon, ang aton diri nga stadya siyempre ti kung politika ang istoryahan, butuhon mo ya kung sinong imo nga gusto nga butuhon no? Ang pastor ay nagadikta sa imo nga kung sino imo butuhon. Halos wala gani kita sa may gina-endorse gid nga politiko sa simbahan. Okay? Kaya nagapati kita nga kung anong imo nga judgment sa isa ka tawo nga nagapadalagan sa posisyon, ti imo na iya Diba? Wala kita dira nagapasilabot kay ang pulong sa Dios wala gid naga-intra dira, no? Amo nang hambal blas ang pulong sa Ginoo nga siling sa Ginoo one time nga siling niya ihatag ang butang nga para sa kay Caesar kag ang butang nga iya sa Dios ti ihatag mo man ang napertenecer para sa Dios. Di may man na kay sa aton nga konstitusyon may ara kita ginatawag nga separation of church and state, no? Nga kung anong iya sang simbahan nga affairs, iya lang na isang simbahan nga affairs, no? Hindi makapasilabot ang mga politiko. Ang mga politiko on the other hand, sa politika, sa government, ang simbahan hindi man makapasilabot sa ilang affairs, no? But may but dira mga kauturan, no? Apang in cases nga may mga violations sa aton kasubuan, ang simbahan, ang gobyerno hindi mo mapunggan nga magsulod kag magpakig usisa sa mga affairs nga iya sang simbahan, especially kung may mga crimes nga nagakatabo, no? Ang gobyerno makuan gid, no? Masulod gid. Wala kita sang maobra kundi mag-submit kung ano to, di ba? Pero sa case iya sang separation of church and state, mo na kung anong affairs nga iya sang gobyerno, ti iya na isang gobyerno. Kung anong affairs nga iya sang simbahan, ti iya man sang simbahan. Nga hindi mapasilabtan sang bisan sino. Ti karon ang nagakatabo amo ni. Ginadiktahan iya sang religious leader ang mga members kung sino ang butuhon. Tungod sini nga verse. Mga kauturan, wala na ialabot ang verse diri sa politika, especially sa pagboto. Okay?
Ang ginahambal niya diri iya is about Christian life, Christian living, pagpangabuhi sa mga Kristohanon, nga dapat ang mga Kristohanon wala sang pagbinahin-bahin. Kaya nga ang Corinthians nga libro, tama ka problemado nga simbahan. Ara dira ang tanan nga klase sang division. Siling sang iban dira nga mga members, si Pablo ako niya. Siling sang iban nga mga members, sa kay Peter ako. Siling sang iban nga mga members, sa kay Christ ako iya. Siling sang iban sa kay Juan ako iya, sa kay sino ganing isa ka pamatanon. May division. Ang iya diri nga ginabisich, no? Ang iya diri ginapakitluoy ni San Pablo sa mga kauturan dito sa Corinto. Amo nga sila niya hambal kamo sang same thing, meaning mga Kristohanon kamo, mga tumuluo kamo, you speak the same thing. Kung ano ang halambalanon sang Kristohanon, amo nang dapat hambalon sang Kristohanon. Hindi nga kung anong lingwahe sang kalibutan, kung ano ang manners ang kalibutan, ang mga Kristohanon, amo man ang manner, hindi mo na makilala nga kung bala Kristohanon gin man siya o kung hindi, di ba? Kung divisions ang pag-istoryahan, bao pirtiman. Hindi masagang. Grabe ang divisions. Apollos, no? Okay, thank you. No? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Di sa pulong sa Diyos. Kung imo nga tunan ang pulong sa Ginoo, especially diri sa Book of Corinthians, may duha ka klase kita nga mga Kristohanon. Carnal Christian, kag spiritual, no? Mga mature kag mga immature. Kung may mga divisions kag may mga strifes, manifestations ina nga mga carnal Christian, mga immature kung sa aton pa. Wala pa gid nagtubo bala, no? Di araw sa may Mark chapter 12 verse 17, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Tinatingala sila sa kay Kristo Jesus nga amo niya mga pronouncements, no? Klaro man ang iyang pronouncement nga si Caesar at that time, ara siya sa side sang government, no? Kung ara ka sa side sang government, kung ano ang iya sang gobyerno nga affairs, amo na ang simbahan hindi makapakig pasilabot, no? Kung ano ang pandira. Pero abi ninyo, sa kadamuan subong sang mga pastor, gusto nila iya nga magpolitiko kag mag-intra sa affairs ng gobyerno. Kag kadamo sa mga pastor actually subong ang naga-intra sa ecumenical movement tungod kay sa punto nga sila nila makawali sila sang pulong sa Dios. Hindi ikaw kawali sa pulong sa Diyos kung hindi ka mag-intra dira. Diba? Makawali ka man sa pulong sa Diyos maski hindi ka dira mag-intra. Ang pamangkot, do ano ka ikit, kag do ano ka pirmi, ang imo pagwali sa pulong sa Diyos kung ara ka daaw, di ba? Kung kisa, kaluluoy lang mga pastor ni kay ignorante, sa amo sining mga bagay ginagamit pa sa mga politicians, no? Ginagamit pa sa mga politicians sa ilang mga interest. Kung kaisa ang mga pastor nga naga-join dira, malipatan ang ilang matudtuod nga mandate, maglipatan na nilang matudtuod nilang pagkatinawag kung diin sila gintawag. Diin kagid bala gintawag sa simbahan o kon sa gobyerno. Di ba? Ang pangabay diri iya ni San Pablo, iya diri iya nga pangamuyo kag pakitluoy na sila niya that ye be perfectly joined together in the same mind, meaning na wala sang division, hindi magpa-indis-indis, hindi magpara taas-taas, hindi kung ano-ano na lang nga mga kaawayon, no? Sa sulod sang organization, sa local church or sa body of Christ, no? And in the same judgment. Meaning, kung sa paghambal sang pulong sa Diyos ng ini nga bagay sala, dapat
klaro sa aton nga ina kung ginahambal sa pulong sa Dios nga sala, klaro sa aton nga ina sala kay ginahambal sa pulong sa Dios nga sala, di ba? Hindi nga patikuon sang mga politicians kag sang mga religious leaders nga in the same judgment dira, same mind sa votation. Hindi na ya, why na ya naghahambal dira sa politika? Naghahambal na ya sa Christian life nga dapat ang mga Kristohano hindi magbinahin-bahin sa ilang nga Kristohano nga pagpangabuhi, hindi sila magpaiya-iya, kag hindi sila magpaindis-indis, kag hindi sila mag-alaway. Kundi dapat magtingob ang tanan nga Kristohanon sa kausa sang Ginoo, magbuligay ang tanan nga mga Kristohanon sa kausa sang hilikoton sang Dios, mag-isa sang paminsaron, kag sa pananawan nga kun bala ang isa ka bagay sala ni o kun amo ni ang dapat obrahon. Dapat mangin isa ang pangunahuna kag paminsaron sa mga Kristohanon. And that has nothing to do with politics. Wala na yalabot ang politikada. Okay? Now, ano pagid ang ila diri nga kinahambal? Ari pagido ang hindi manami nga gina-emphasize nila sa ilang doctrine. Soul sleep. Ang pagtulog sang kalag sang tao sa kamatayon. Nagatulog ginman bala ang kalag sang tao sa kamatayon especially? Diba? Kung aton basahon sa Ecclesiastes chapter 12 in verse number 7, Ecclesiastes chapter 12 in verse number 7, ang pulong sang Ginoo dira nagahambal. Ecclesiastes chapter 12 in verse number 7, the Bible says, "Then shall the dust return to the earth as it was," referring to our body. Okay? Body. Sa kamatayon, ang lawas ng tao naga-decompose, no? Naga-agnas, naga-kadunot, especially kung ilubong na siya. And the spirit shall return unto God who gave it. Kulang? O insakto na ni siya? Hindi ba nga, Pastor, ang tao tripartite being? 3 parts ang tao, body, soul, and spirit. Ang gin-mention diri sa may verse number 7, body lang kag spirit. Espiritu sang tao nga ginhatag sang Dios sa iya. Sa kamatayon, ang lawas ang tao madunot, pero ang espiritu maga-separate sa iya nga body kag magabalik ini sa Dios nga naghatag. Pamangkot, how about, Pastor, ang kalag kay Wyman Direk Invention? Kung tanaw naman natin dira sa may Luke chapter 19. Sa Luke chapter 19, sa case dira sang rich man kag ni Lazarus, tama ka klaro dira ang ginhambal sang kasulatan. Ang kalag sang tao sa kamatayon nag-separate kag nagkadto sa lugar kung sa diin sila na destined, no? Nga magkadto. In verse number 20, Luke 19, no? In verse number 16, I should say. Luke chapter 16, verse 19. Luke 16, verse 19, "There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died." Ari na, napatay ang manugpakilimos, ang imol nga tao, si Lazarus, and was carried by the angels into Abraham's bosom. Ay, pagkapatay ni Lazarus, sugat siya sang angel, sang mga angel, kagindala dito sa Abraham's bosom. The rich man also died and was buried,
Take note sa verse 23. And in hell, he lift up his eyes. Wala diri naghambal ang pulong sa Dios na pareho sa kay Lazarus, ginsugat sa sang angel. Pero siling sang kasulatan, sang didto sa napatay siya, pagmuklat niya sang iya nga mata, ato na siya didto iya sa hell, sa impyerno. Kag nakita niya sa malayo si Lazarus kag si Abraham, na si Lazarus ara niya sa tupad ni Abraham. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. In other words, dito sa hell, may flame, may fire, kagang tao nga dito, gina-torment. Diba? Ginasakit. Can you imagine? Hell pa lang ini, no? We are not talking about the lake of fire. Hell. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Okay? And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Oh. So hindi makatabok-tabok ang mga tao. Kung magkadto sila dito sa Abraham's bosom, gusto nila magkadto dito, hindi sila katabok. Kami nga may dako nga nautlan, no? May great gulf fix siling sa Bible sa verse 26. May gap between sa Abraham's bosom kag sa hell. So hindi makatabok ang tao, hindi makasalo-silo. See? Now, ang pamangkot diri, ginlubong ang lawas sining rich man, pero nagmuklat siya sang iyang mata. Ano ini? Espiritu? Of course, hindi. Kalag. This is the soul of the rich man. Ang kalag sang tao, may ara gali store nga mata, may baba. Amo ning ginhambal sang pulong sa Dios. Ginasakit dito siya. Hindi man pwede nga lawas ang nagaantos dito sa hell at that time. Kaya ginlubong. Okay? Meaning kalag sang tao, nagdiritso dito sa impyerno. Ang kalag ni Lazarus on the other hand, nagdiritso dito sa Abraham's bosom. That's why, makita natin diri mga kauturan nga kung ang Ecclesiastes naghambal dito sang spirit kag sang lawas sang tao, ang Luke chapter 16 naghambal sang kalag sang tao nga amo inigili ang nagaantos kung wala na save dito sa impyerno, amo nang nagaantos. Pero kung save, syempre dito siya nagadiretso upod sa Dios. Well, ang Abraham's bosom at that time, amo ini ang ginakadtuan sang mga tao in the Old Testament time, ang mga nagkalamatay nga saved. Tungod, at that time, wala pa iya napatay si Jesus Christ, wala pa siya nalubong kag nabanhaw, kag wala pa siya nakakayab mismo dito sa third heaven, sa abode of God, kag mag-present sang dugo nga iya ginula sa krus ng Kalbaryo, agod nga ang tao mahugasan sa sala. Pero sang pagkayab ni Jesus Christ, the Bible says, gindala niya ining paradise diri sa idalom, kag dito na ang mga tao upod sa sa kalangitan. That is why, kung ang tao mapatay, kung save ikaw, nagadiritso ang kalag sang tao sa langit upod sa Dios. Although nga ang aton nga lawas diri sa duta for the meantime, madunot, but one day sa rapture siling sang kasulatan, inibanhawon kag tagaan sang Dios sang glorified body, fitted and suited nga didto magapuyo sa Ginoo sa langit. Kag there will be a reunion, no, sang lawas kag kalag sang tawo, even spirit kung hambalon naton nga ma-reunite ang spirit sang tao, kay 3 parts ang tao, kag puyo upod sa Dios sa walay katugtugan. Okay? Kaya bala ninyo ang ginahulat naton while ari kita diri sa duta, ang aton nga redemption sa aton nga lawas mo, redemption of our body siling sa Romans chapter 8, no? Amo na nga aton ginahulat. That is why
hindi kita magkataka, no? Nga masiling kita ti pastor, hindi bilang nga save ako, nga ang makasala ako, how? Natural na, kaya ara pa kita sa lawas ang dutanon nga lawas, no? Pero, hindi man ordinary kung makasala ang Kristohanon nga nagpakasala na lang gid, no? Nagpakalumos sa sala, hindi man amo na ang butsilingon dira. Okay? Ara sa Romans chapter 8 in verse number 26, no? Halino natin sa pagbasa sa may verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Okay? Verse number 23. Okay? Romans chapter 8, verse 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves. Kita mo na, no? Ang aton mga lawas, nagaugayong. Ano ining ugayong nga ginahambal sa pulong sa Diyos? Nagaugayong ang aton mga lawas nga ini because gusto na ni isang lawas naton actually nga maislam sang langit nun nga lawas ang aton nga madinulunton nga lawas. Tungod sang sala, no? Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Okay? Redemption of our body. Meaning, ang ato ni nga lawas, wala pa ni ma-redeem, wala pa ni maluwas, kag nagahulat kita sang pag-redeem sinisang Ginoo sa aton sa time sang rapture. Okay? Sa time sang rapture. By the way, pirmi naton ini ginasulit-sulit, kag pirmi naton ini mabatian, nga ang rapture wala sang sign. Rapture is imminent. Anytime it could happen. No? Pwede nga sa buong gabi, ma-rapture. Pwede nga while nag-Bible study kita, maabot ang Ginoo, mag-rapture. Okay? Wala sang sign. Ang ginahambal nga sa iban nga you shall hear of wars and rumors of wars. Sa second coming na yan ni Jesus Christ, diri sa duta, no? Sa iyang pagkari, pagtungtong sa iyang tiil. Diri sa duta, no? Sa second coming, ginatawag nato ng second coming. Pero, may ara man kita ginatawag na para sa mga Kristohanon, rapture. At least, no, ang second coming nga ginahambal naton nga ang Ginoo magakari, kag magatungtong sa iya tiil diri sa duta. Do, pwede mo na iya maisip, kag pwede mo siya ma-calculate kung sa aton pa. Ang rapture, on the other hand, hindi nimo siya ma-calculate. Kag hindi ka makahambal, basi buwas ma-rapture, basi amo ni. Although nga ang pulong sa Dios may ginahambal sa, like for instance, dito sa 1 Timothy 4, 1 Timothy chapter 3, may ara siya ginahambal nga mga daw siling nimo do mga signs, no? Mga tanda. Nga Ginoo dali na lang magkari. Nga ginahambal dira sa pulong sa Dios nga in the last days, perilous time shall come. Na mga kuan bala, mga makatalagam, no? Dangerous times, no? Para sa mga Kristohanon tungod kay ang characteristics ng mga Kristohanon amo nimo to, damo dira siya sa mga ginapang-enumerate, no? Pero siling naton, maski amo pa na, ang rapture can happen anytime. Wala sang fix, no, nga time kung saan o. Now ginahambal na ko nini because may ara nga grupo dito sa Negros nga may pastor dito actually nagtudlo, no? Ambot lang subong kung sige pang tudlo niya about this. Nagtudlo nga ang rapture maabot sa amo ni nga date. Ginbutangan niya sang date actually ang rapture. Ari karon kay waay natabo. Wala sang rapture nga natabo sa date nga ginhambal niya. Baptist pastor, no? Fundamental pastor. Kundi nahuyan siya kay naghatag siya sang date, wala na tabo, way natigayon, way isang rapture nga natabo. Do pareho man bala sa sa Sabadista, mahibaluan nato nina sa aton pagpadayon sa pagtuon sa Poles and Romanism because sa grupo sang Sabadista amo man ang ilang nga nagset man sila sang date 1843, wala nag-abot
Abi ninyo the same ang nagklatabo sa ila sa sini nga grupo sang mga Baptist kag sa grupo sang mga Sabadista in 1843. Ano ang common denominator nila nga natabo? Nga sang pag-set sang date sang ilang leader sang pagkari sang Ginoo, ang ginubra sa mga Kristohanon, pinamaligya nila ang ilang mga kagamitan. Pinamaligya. Pinamayaan kung ano tong ilang mga ginaubra kag ginakon, no? Kasubo, no? Tungod kay natabo niya sa grupo sang mga Baptist. Kung sa aton pa, kung aton intindihon, pareho naton nga mga Kristohanon kay Fundamental Baptist. Kaya hay, siling sa mga pastors dito nga naistorya na kung siling nila, kung makita mo na siya, kagbugnohon, doon na huya. Kay, siyempre, bantog nga pastor, nagtudlo sang amuna, nga nag-set sang date sang rapture. Ang rapture wala sang date. Ang second coming gani, pwede mo pa ma-calculate mo siling naton. Kaya nga at the end of the tribulation period, 7 years naman ang 7 years naman ang tribulation period. 3.5. Pwede mo maisip actually. Pero sa rapture, hindi. Wala kasang may maisip na time. Anytime it could happen, ang rapture. That's why ang encourage dira sa Ginoo, amo nga dapat ang tanan nga Kristohanon manginhanda, no, sa pagkari sa Ginoo sa rapture. Now, so amo na, no? Kag sa part iyan sa Iglesia ni Cristo, ang ila diri nga gina-emphasize among ang kalag sang tao sa kamatayon nagatulog. Okay? Nagatulog. Mabugtaw lamang ini kon pukawon na sang Ginoo sa resurrection day. That is not true. Okay? Kay kung tanawon nimo dira sa may 1 Thessalonians chapter 4, sa aton pirmi nga ginabasa, mabatian naton ini pirmi nga mga panaysayon kag parts ng wali, no? Para tama ka klaro ang ginahambal nga dira. For if we believe, 1 Thessalonians chapter 4, in verse number 13, halin sa verse 13, basahon nato na lang sa may verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus. Ang word dira nga sleep, meaning mga nagkalamatay nga mga Kristohanon sang una, okay, will God bring with Him. Okay? That 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Hindi kita magauna sa mga Kristohanon nga mga nagkalamatay. Kung nagkalamatay sila sa una sa aton, most likely ang ilang mga kalawasan hindi mo na ma-identify subong, no? Kay dunot na to. Mga tulaan na lamang. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Descend from heaven. Mag-unsad siya halin sa langit. Kag siling niya dira sa last part, and the dead in Christ shall rise first. Pero ang ginahambal niya diri sa verse 16 nga mga dead in Christ, mga Christians nga nagkalamatay, shall rise first. This is referring to their bodies, no? Nga mga nagkaladunot na. Tagaan sang Dios ang lawas nga hindi na madunot. Glorified body. Okay? Yadtong mga nagkalamatay kay Kristo shall rise first. Mabanhaw ang ilang mga kalawasan. It follows nga sa pagbanhaw sa ilang lawas, ang ilang kalag nga ato dito sa langit will be reunited sa ilang mga kalawasan. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds. Kung ikaw buhi pa, kita buhi pa sa rapture, na banhawon kita upod nila dungan sa pagsugata dito sa Ginoo sa kahawaan to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, may ari kita diri pila ka points nga gusto i-emphasize. First, ang Ginoo nagpangako sa aton sang heaven. Unlike sa mga Hudiyo nga mga tao, ang pangako sang Dios sa ila iya duta. Ang ginsaad sang Dios sa ila duta, di ba? Ang ginsaad sa Dios, ang Dios aton iya langit. Kagari na iya nga fulfillment sa may verse number 17, kita nga mga buhi
pagkuhaon sang Ginoo together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Na ano pagid ang iya sa diri gina-emphasize nga kung diin ang Ginoo didto man kita, hindi na kita magbulag sa iya pa. Di subong bulag pa kita sa Ginoo, ari kita sa duta, ang Ginoo dito iya sa langit. Pero maabot ang tiyempo nga kung kuhaon kita sa Ginoo sa iya nga pagkari, okay? Magaupod man kita sa iya. Okay? Ang isa pa gid naton diri nga gusto i-emphasize, amo ining coming sang Ginoo. Sa ato niya nga pagpati, ang second coming ni Jesus Christ has two stages, no? First, nga stage ang iya nga second coming is the rapture. Ang second stage ang iya nga second coming is revelation. Okay? Nga naghambal kita sina nga amo na, no, duha ka stages, because kung imo nga tan-awon dira sa may verse number 15 sa 1 Thessalonians chapter number 4, siling sang kasulatan, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord. Ti pastor, why man naghambal nga second coming? Kung wala dira ginhambal sang balaan kasulatan nga second coming, at least naghambal ang pulong sa Dios nga coming of the Lord. Ang una niya nga pagkari, amo tong pagkatao niya diri sa duta, di ba? It was his first coming diri sa duta. Nagpangako siya nga magabalik ako, kag kuhaon ko kamo, nga kundiin ako didto man kamo. Di ba? Mga pangako sa Ginoo. Tiaryo, coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Now nga ginahambal nato nini nga has two stages ang second coming ni Jesus Christ, because pareho sila gingamit nga Greek word, pareho sila sang idea nga sa diin ang coming of the Lord sa rapture kag ang coming of the Lord sa iya nga second coming sa revelation, both pareho in the presence of the Lord, whether sa ibabaw sa kahawaan o kun diri sa duta nga siya sa diin magakunsad gid mismo ang iya nga tiil. Pareho sila, coming of the Lord. Okay? Second coming of the Lord para sa mga Hudiyo sa iyang revelation. Pero part sa iyang second coming is the rapture, ang first stage nga ginahambal naton, nga ang pagkaris ang Ginoo dira, part man gihapon sa iyang second coming, because ang iyang first coming, sang diri siya na tao sa duta, di ba? Kag sa iyang pagkari, dito siya sa kahawaan. Dito siya sa kahawaan, both, ang gina-emphasize, is in the presence of the Lord. Di ba? Ang difference lang diri, because ang pangako sang Dios sa aton langit kag ang pangako sang Dios sa mga Hudiyo duta, ti makari ang Ginoo sa revelation niya, sa last part sang revelation, ihatag niya ang ginharian sa mga Hudiyo nga amoy na ang fulfillment sang iyang nga ginpromisa sa ila. Ang ginpromisa sa aton sang Dios langit, kag ihatag may na sang Ginoo sa aton sa iya nga pagkari sa rapture. Diba? Now, ang point diri mga kauturan, kung grupo sang Iglesia ni Cristo nga aton istoryahan, wala sang soul sleep, wala sang intermediate state, no? Nga ang tao ang iya nga kalag between, no, sang death sang tao kag sa pagkari sang Ginoo, whether sa revelation or sa rapture, wala nagatulog ang kalag sang tao. Wala. Pero ang kalag sang tao nagakadto sa destination kung sa diin siya na destined, kung bala save siya o kung hindi. Di siyempre kung save siya langit, kung hindi siya save, impyerno. Okay? So I hope klaro ina sa aton. Now, ang pinaka-issue gid, of course, ang ilang sang ilang belief, pinaka-issue gid is the deity of Jesus Christ, and we have proved that nga sala ang ilang pagka-emphasize, no? Although nagapati kita nga si Jesus Christ is 100% man, but He is also 100% God. Siya mo ang Dios nga nagpakatao nga sa diin nakita sang tao kung ano gid ang Dios. Kay siling sang kasulatan, the fullness of the Godhead ara sa kay Kristo Jesus. Siling gani one time ni Jesus Christ, Philip,
kadugay na ko nagaupod sa imo, mamangkot ka pa sa akon nga you show to us the Father. Dugay na kita gaupod, why kagyapon kakita? Di ba? Kung kita mo ko, siyempre kita mo nga may, but you know what? Sang time ni si Jesus Christ ari diri sa duta, he is veiled, no? Kung sa aton pa napanaptan siya sang flesh, no? Amo na siya ang veil nga nagtabon sang iya nga pagka-Dios. Kaya according sa Philippians chapter 2, sang pagsuklob ni Jesus Christ ang pagka-tao, bayhon sang tao, porma sang tao. Sila niya dira, he was made in the likeness of men. Ang kanami sinidiri because sa verse number 6, the Bible says, who being in the form of God, while he was in the form of God, kag nagpakatawo siya, and yet wala siya nagpaminsar nga agawon niya ang pagka-Diyos, no? Thought it not robbery to be equal with God. Wala siya nagpinsar nga, ay pareho lang kami na sang amay. Just like sa ginbasa natin kagina dito sa John 17 verse 3. Diba? John 17 verse 3. Si Jesus Christ nagapangamuyo sa amay. Kag ang hambal ni Jesus Christ nga ang amay lang gid ang matudtuod nga Dios. Pero pagkadto nimo sa 1 John chapter 5 verse 20, siling sang kasulatan, this is the true God and eternal life, referring to the Lord Jesus Christ. Ano ang diferensya dira kung patihan nimo nga si Kristo kagamay isa? Di ba? Wala sang diferensya. Isang time nga ara siya sa porma sang Dios, why siya nagpaminsar nga agawon niya ang pagka-Diyos ang amay. That is why ang mga references nga ginabasa pirmi sang iglesia ni Kristo about the humanity of Jesus Christ, no? That Christ is man. Tanan nga mga references nagatudlo tanan sa pagkatao ni Jesus Christ. May makita bala ikaw sa bersikulo sa Biblia nga ang bersikulo naghahambal si Jesus Christ, ako si Kristo tao kag indi Dios. Or maski impliedly naghahambal bala si Jesus Christ sang amo sina? Wala. Although nga may verse sa Bible naghahambal nga sila niya a man that tells you the truth, no? Tawo nga naghahambal sa inyo sang kamatuoran, it does not mean nga si Kristo naghahambal nga ako hindi Diyos. Wala man nagasuggest kani isang idea nga mo na. Diba? In other words, kabalo si Jesus Christ nga siya Diyos, pero amo ning ginhambal diri sa my verse number 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Okay? He humbled himself according to verse number 8 and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay? So maski ara siya sa dagway sang Dios, wala siya nagpinsar nga agawon kag mangin equal siya sa amay. Okay? Kaya ang iya nga paminsaron, ara siya sa bayhon sang tawo, sang isa ka servant, kag ina pagpaubos sang aton nga Ginoo, nga sa diin makita sang tawo nga maski nagpaubos ang Ginoo, yet wala na dula ang iya nga pagka-Dios. Si Jesus Christ pagkari niya sa unod, sang nagpakatawo siya, hindi busilingon nga hindi na siya Dios. He is still God. Diyos gihapon siya. That's why ginatawag natin yung kenosis, no? Mga theological term na siya, pero ina nga bagay nag-emphasize sang pagkatao sang Ginoo. And yet, maski ara sa bayhon sang tao, he is still God. Diyos gihapon siya. Okay, so amo lamang mang gusto natin i-emphasize diri mga kauturan sa sina ng mga issue sang Iglesia ni Kristo. Sa next week, i-emphasize nato naman ang subordination, no? Mga gina-accuse sang Iglesia ni Kristo sa kay Jesus Christ na kuno subordinate in rank, no? Si Jesus Christ kay ti amay
Ang amay gid pirmi ang gina-mention una. Okay? Tapos ang anak and then ang Holy Spirit. By the way, why gani sila nagapati diri sa Holy Spirit ng Holy Spirit person? Kaya mo nang mabudlay, no? Siyempre, at the outset, why sila nagapati nga may ginatawag na Trinity sa Bible. Okay? Which is correct. Wala sang word ng Trinity sa Bible. Wala. Millennium, wala sang word ng millennium sa Bible. Pero ang doctrine nga gina-represent sina nga mga pagtuluuhan nga aton ginatuuhan ara sa Biblia ginatudlo. Ara sa Biblia ginatudlo. Rapture nga word, why man sa Bible. Pero nagapati kita na may ara nga event nga rapture nga matabo sa ulihi. Okay? So, amo lamang inang aton gusto diri i-emphasize sa subong ation sa aton nga pagtuon kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton tanan, especially sa inyo, sa aton pagpadayon sa aton nga Bible study. By the way, gusto kita magpasalamat sa mga kauturan naton, especially sa mga nagapangamuyo sa aton nga VBS, natapos na ginang aton nga VBS kag sa buwas na ang graduation. Salamat sa Ginoo sa inyong mga prayers, especially sa mga panikasog, no, nga matigayon ng aton nga VBS, no? Sa kay Sir Hobag, sa kay Mami Lanis nga nagbulig sa pagtudlo, si Sir Hobag amo man ang iya nga balik-balik hakot sa mga kabataan, no? Salamat sa Ginoo sina nga mga makita naton, no, nga mga indications, mga indicators, no, sa maturity, no, levels ng maturity sa aton mga kauturan. Si Ma'am Hubag, no, si Mrs. Hubag, kag iba nilang mga kauturan na nagpanikasog, no, nga may mga kabataan kita nga matudluan sa aton nga VBS. Di kabay nga Ginoo magpakamayo sa inyo, sa aton tanan, sa mga nagpangamuyo, kag nag-support sa inyo nga mga prayers, no, sa hilikuton nga inis ng aton nga simbahan. Okay? So, i-report lamang nato ina sa time nga maka-angkon kita sang time nga makahatag sang report sa church. Okay? So, sa siningagabi, luyag kita magpasalamat sa inyo tanan, sa inyong pag-join, kag sa pag-sunod sa gihapon sa aton Bible study, kabay nga Dios magpakamayo sa tanan. Mag-pray na lang kita lastly. Ginoo, nagapasalamat kami sa siningagabi, sa inyong mga pulong, nga amo natunan. Salamat Ginoo sang kabuhi ni Jesus Christ na amo nakita, especially sa iya nga pagkatao, na although nga siya Diyos, apang nakita namon ang iya nga pagpaubos, kanang iya Ginoo pagkuha sang bayhon sang tao, pagsuklob sang bayhon sang tao nga sa diin agud nga kami matubos sa amon mga sala, kag kami Ginoo makadangat sa paglaom kag sa kaluwasan nga amon ginaangkon subong. Salamat o Dios ining mga kauturan namon nga nagasunod gid sa Bible study. Kabay Dios ikaw magabulig sa ila ka magpakamayo bukod sa ila tag sa ka members ng family. Especially nagapangamuyo kami sa mga way pa nagkalaluwas. Sa mga nagamasakit, ginapangamuyuan mo namon sila sa gihapon ng Dios. Sa amon pagpahuway, ginapangamuyo kami ni ikaw maghatag sa amon may nga pagpahuway na ma-renew ang amon nga mga espiritu, amon mga kabuhi para sa mga rikuton buwas. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.